I'll be there for the highs and lows. Give you mine if your heart gets broke. By your side when you're all alone, I will be there. When you're down and down and you look, things got tough and you've had enough. When you fall down, I'ma pick you up. I will be there. I'll be there, I'll be there, I'll be there for you. I'll be there, I'll be there, I'll be there for you. When you're down and down and you look, things got tough and you've had enough. Whoa, I'll be there, I'll be there, Hi guys! Welcome back! Samahan niyo po ako guys at tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng diamond painting. Wow! So ito guys, bale, itong diamond painting na to, in-order ko to sa online, sa AliExpress. It's like February, January, something like that. And bali pang-anim na po ito sa aking ginawa. Nakalima na ako, bali dalawang maliit, dalawang medium, isang large, and then ito yung pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki. Bali ang sukat niya ay ayan, 60 cm by 140 cm. Bali makitid naman siya. Ayan, as you can see, makitid siya, pero ayan, mahaba siya, 140 cm. So, hindi ko alam ang equivalent niya sa inches, pero ayan. And then, syempre, nung i-deliver siya dito, kasama niya ay ito. Ito yung mga beads niya. Ayan, so bali 35 packs. Ayan, hanggang dyan, 35 packs. So, dumating po ito dito na ganito na, nakapack na siya. Per color. So, ayan, kompleto niya yung ganyan. So, syempre, may kasama siyang tray. Yung paglalagay ng beads. Then, may kasama siyang itong pen, and then yung wax, and then yung tweezer. So, ayan, yun ang kasamahan yan. Dapat meron itong kasama guys na ano, dapat meron itong kasamang instruction, isang nasa bond paper, nakalagay yung instruction, and then nakalagay yung legend niya, like ito po yung legend niya. Ayan. Diyan mo makikita kung anong code, and kung ano yung number ng pack na bubuksan mo. For example, eto, pakita ko sa inyo. Ayan. For example, ayan, letter A. Nakita mo letter A. Anong color ang ilalagay mo sa letter A? Diba? Magtataka ka. O kaya, ayan, letter Y. Letter P. Ayan. Anong color ang ilalagay mo dyan? Aling beads? So, pero para malaman mo, punta ka dito sa legend. Ayan, hanapin mo yung letter A. Alin ba ang letter A dyan? Ayun. Number 13. Diba? Yung 677 na nakikita natin sa right side, ayan po ay yung code number ng color na yon. Hindi na importante sa atin yon. Yun po ay ginagamit ng mga nagre-repack nito before deliver sa atin. So, ayan. So, hanapin natin yung number 30 na pack na corresponds to letter A. So, ang number 13 po ay ito. Ayan. Ito. So, from here, malalaman na natin, ito pala yung gagamitin ko dito sa letter A na ito. Ayan. Ayan. So, ito palang pack na to. See, ano din siya, light yellow. Pero pag tinignan mo yung A dito, white siya, diba? Pero huwag tayong malilito. Doon tayo magpa-follow sa number at saka sa corresponding letter niya. Based sa legend. So, yan. So, syempre guys, pag na-receive nyo yung package, before kayo mag-start, kailangan i-check nyo munang mabuti. Like ito, ilan ba siya? At sinasabi dito, 1 to 35 siya. So, kailangan meron kang 35 na packs. Like ito. Yan, hanggang 35 siya. Then, check mo rin yung ano niya, yung kasi yung quantity niya, hindi na natin mabibilang kasi nakaano na siya eh. Ayan o. Alam ko naman bilangin natin isa-isa yan, di ba? So, hindi na natin mabibilang yan. So, okay lang yan kasi
sa 5 na natapos ko, wala namang pumalpak sa kanila. So, okay lang, magtiwala na lang tayo sa kanila. And then kung sakali na talagang minalas, pwede mo naman silang anuhan. Pwede natin silang, kumbaga, gamitan ng ibang color. Hindi naman na obvious na na gumamit ka ng ibang color. Halimbawa, wala silang brown, hindi ka nila nadalhan ng brown or kulang. Halimbawa, kinulang to number 20. Halimbawa, ito number 19, kinulang. Ayan, ito 19 to. O, let's say, kinulang yan ng konti. Kuha ka na lang doon sa number 20, hindi naman kalayuan yung kulay niya. Kesa naman kukuha ka ng pink, pampuno. Hindi pwede yun kasi masyadong obvious, di ba? So, ito lang. Kung alin yung malapit na color, yun na lang ilagay mo para mapunuan yung kulang ng number 19. So, ganun na lang po. Pero, doon sa 5 natapos ko, wala naman ako na-encounter na nagkulang. Kalimitan, sobra-sobra pa yung nila, yung kanilang beads. So, yan. So, bakit ka ba tinawag na diamond painting ito, guys? Kasi guys, ayan, so as you can see, di ba? Ayan. Ayan, di ba ang ganda niya? Alam mo, yung naliliwanagan siya para siyang diamond, kumikislap. Di ba? Di ba guys, ang ganda, di ba? Para siyang diamond talaga. Kaya diamond painting siya, guys. Actually, natutunan ko lang to dito sa Israel. Hindi ko to alam dati nung nasa atin pa ako dyan sa Pinas. Kasi, syempre, alam niyo naman dyan sa atin, busy-busy sa work. Work. So, dito na medyo may time ng konti. Kasi hindi naman na ako full-time talaga na puro work. So, may time na ako mag-ganito. Ayan. So, ito na po yung natapos ko. Kasi sinimulan ko siya like March, I think March or April, something like that. Sinimulan ko siya. And dahil nga malaki ito, syempre hindi naman ganun kabilis magawa, di ba? Like ito guys, hindi naman yan, syempre sisimulan mo na siya, halimbawa yellow. Hiwa-hiwalay naman yan. Kukuha ka ng yellow, kukuha ka ng green, kukuha ka ng orange, di ba? Magkakaibang packs yan. So, hindi ganun kabilis. And besides guys, paggamit ko kasi ng pen. Ito guys, ito yung pen, di ba? So, ito yung pen guys. Ito yung single niya. Pag ito yung ginamit mo, single lang yan. Pag ito yung ginamit mo, yung dulo niya, tatluhan yan guys. Kaso lang, itong tatluhan na to, hindi ko siya nagagamit kasi hindi ako sanay. Pero yung mga ibang gumagawa, sanay sila, tatluhan, kaya mabilis. Ako talaga, single lang yung ginawa ko. Yung doon ako natuto talaga. Kaya, at saka hindi naman ako nagmamadali. So, okay lang sa akin kung at my own pace lang. Hindi ako nagmamadali talaga na kailangan may deadline, kailangan matapos ko kagad. Walang ganon. So, yun guys. So, yun lang siguro mga dapat nating tandaan sa una before tayo mag-start. Kailangan na bilang natin, na-check natin na kompleto yung mga numberings niya. And then, okay naman yung picture na dumating sa atin. Tama yung in-order natin. And then, kompleto yung mga tools. Actually, marami pa akong spare tools, guys, kaso nasa kwarto. Nandito kasi ako gumagawa sa may dining table kasi medyo malawak dito. So, ayan guys. Sige, simulan na natin ang paggawa. Okay guys, simulan na natin. So, ang pinili ko guys ay yung letter A. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. So, letter A lalagyan natin. Ayan. So, ito siya. 13. So, nilagay na ako sa tray. And then, ito na yung pen ko. So, ayan. So, yan. Itutusok lang natin dito yan sa wax. Para, yan, may laman na siya. Ayan. Medyo malabo. Hindi ko siya napakita ng maayos. Pero may laman na siya na wax. And then, itukuha na natin siya dito sa beads. Ayan. Mabilis lang siya kasi sticky kasi yung wax. And then, sticky rin tong ating paglalagyan. So, ayan. Lagyan natin. Ayan. Ganyan lang guys ang ginagawa ko. Mabilis lang siya guys. Ayan. Mas dito talaga ako nasanay sa solo-solo. Yung iba kasi,
marunong, magaling sila sa tatluhan. Hindi ko na-try siya. Nahirapan ako kasi ewan ko, gusto ko pa yung single-single. Single-single. Ayoko ng double-double. So, yun. Minsan madikit siya, guys. Ingat lang tayo. So, ayan. So, ayan. So, nakaplot natin yung konti na yun. And then, yung mga isa-isa, guys. Ito yung nagpapatagal yung mga isa-isang piraso. Hahanapin mo pa siya para makumpleto siya. Ayan, like ito. Ayan. Akala mo kompleto na, yung pala kulang-kulang pa, diba? Ganun. Akala mo okay na ginawa mo, kailangan pala tingnan ng mabuti kasi meron palang mga naliligaw na bakante. Ayan. Ayan. Ganyan lang, guys, napakasimple. Hanapin mo lang yung kapag gusto mong kulayan ay yung letter A, hanapin mo lang yung number ng letter A, yung equivalent niya doon sa legend. And then, lagay ka ng konti sa tray. And then, yung pen, itusok mo lang dun sa wax. And ayan na. Ganyan na. Kasimple. Lagay ka lang ng lagay. Kailangan lang talaga dito, guys, patience. Mahabang pasensya. Tsaka, hindi naman to pang mabilis na lang na trabaho eh. Diba? Kumbaga, pastime mo lang naman to. Chill ka lang. Bali kasi guys, nakaano na ako. Yun nga sabi ko kanina, pang-anim na to sa ginawa ko. So, yung dalawa, binenta ko dito. Yung dalawa, pinangregalo ko. Maliit lang yun, yung start ko. Pinangregalo ko. Yung dalawa, binenta ko. Yung isa, yung malaki, pinadala ko sa amin sa Quezon. Kasi, yung kasing dalawang binenta ko, parang paggawa talaga siya, hindi naman talaga sa akin yun. So, binayaran lang yung labor ko. Price, hindi ko na sasabihin, guys. Sa akin na lang yun. Depende na sa inyo yun, guys. Kung gusto nyo gumawa at magpabaya din kayo, kayo na bahala din. Wala naman tong ano. Pero itong malaking to, papadala ko rin sa Quezon after. Pero siguro, kasi ano na ngayon, August na ngayon, kaso nasa ano pa lang ako eh, more than half pa lang yung nagagawa ko eh. So, matagal-tagal pa to bago ko matapos. Ayan. So, hinahanap ko. Talagang, kasi guys, ito ang mahirap sa paggagawa nito. Yung pag may naiwan ka na bakante, kailangan talaga balikan mo siya. Kasi pangit naman kung bungi-bungi, di ba? Dapat kompleto. Ayan. Diba? So, ganyan lang guys. Ayan, hanggang dulo. Ayan. Ayan. For example, ito naman yung gusto mo. Itong gusto mo lagyan. Diba? Ang dami niyan. Ayan. Kung titignan mo siya, kulay dark green siya na may white sa gitna. Pero, pag tinignan mo yung ano niya, yung equivalent niya na number, ayan, number 5 siya. Pag tingin mo yung number 5 na pack, ito number 4, so ito yung number 5, ayan, medyo malabo ang sulat, number 5 siya, kulay black siya guys, hindi siya dark green, as in black siya, kaya wag tayong malilito dito sa color na nandito sa picture. Dapat lagi tayo magpa-follow dito sa actual. Kung ano sinasabi ng legend at kung ano yung equivalent niya. Doon lang tayo lagi magbe-base. Huwag tayo magbe-base dito sa color na nasa picture. So, yun guys. So, tuloy lang natin. Tatapusin ko itong ilang mga hiwa-hiwalay. So, yan. Okay. Nakaka-enjoy siya guys. Nakaka-aliw. Ang dami ko lang nagawa nito pero ngayon ko lang naisipan dati kasi hindi. Dati pala, yung kailan ba yun? Yung pinadala ko pala sa Quezon. Dati pala, nag-video din ako about it. Pero hindi ko siya in-upload. Hindi pa kasi ako nag-upload yung time na yun. So, yan. Yan.
Ganyan lang guys, di ba? Napakadali lang. Lagay ka lang ng lagay. Ganyan lang. Dapat lang talaga patience guys. Kailangan pag gumagawa ka nito, yung relax na relax lang yung mood mo. Hindi ka yung tipong... Tsaka ano guys, halimbawa, kasi ang ginagawa ko, ang napansin ko nung sinimulan kong magganito, nare-relax yung isip ko. Alam mo yun, pag may problema, hindi mo maiisip yung problema mo. Parang dito, kasi nakafocus ka dito eh. Tapos nakikita mo yung results. Kumbaga, madadivert yung isip mo. Kaya maganda siya, nakakawala siya ng stress. Tapos in the end, pag natapos mo ang ganda-ganda. Yan. Tapos, yung mga tinapos ko kasi guys, ang ginagawa ko dun, kapag natapos ko na siya, yan, puno na siya, okay na lahat siya. Eh, di ba may plastic? Meron kasi itong plastic guys. Ayan, ang plastic ko yan. So, naka-cover niya. So, for example, yari na siya, di ba? For example, yari na siya. Sipit natin natin ito. Ito natin ang table lang. Gumagamit ako ng table lang. Kaya kasi madilim dito. So, ibalik natin yung plastic. Kunyari, okay na siya guys. Diba? Go-cover up din natin siya. Yung naka-plastic niya. Ito pa kasi guys, hindi ko siya natatapos. Ayan. So, mula dito, ayan naman. Hanggang dyan pa. Ayan. Mahaba pa guys. Nasa half pa lang yung nagagawa. So, dyan, gagawin nyo. Ang ginagawa ko dyan guys, after ko matapos talaga as in, tapos ko na siya lahat. Di ba, balik yung plastic na cover niya, ganyan. And then, papatungan ko ng maraming books. Maraming books. Bakit? Para dumikit, talagang dikit na dikit yung beads niya dito sa sticky na picture niya, dito sa ano niya, sa pattern niya. Para dikit na dikit yung beads, para kahit saan siya makarating, kahit ipagwagwagan mo siya, kasi di ba ipapa-frame natin yan. So kailangan matibay siya para kahit anong gawin nila doon, hindi siya matatanggal. So ganyan yung technique para hindi siya magtanggalan. Ayan, di ba? Ang ganda niya guys, di ba? Ito yung ano niya. Ito yung pinaka-pattern. Ayan. Para siyang aisle. Hindi pala siya aisle. Bridge pala siya guys. Bridge. Parang bridge going to heaven. Why? Dahil yung mga kalapati, kita nyo, meron siyang tatlong. Hindi lang tatlo. So, ilan to? So, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ayan. 4. There are 4. Doves. White doves. Nagliliparan. Ay, yung dadaan ka dito sa tulay na yan. Dadaan ka sa bridge. Tapos ang dadaanan mo ganyan yung pathway niya. Mga nalaglag na mga bulaklak. And then yung puno mo parang, siguro ano to? Kabalyero ba to? Parang kabalyero kasi. Di ba? Ang ganda niya. So, ilalagay ko to sa... Pag natapos ko na, ipadala ko na to sa Quezon. Ipapalagay ko to sa may salon, sa may sala. Kasi yung sala namin, may TV sa kabila, then sa kabila, may mirror. So, yung gitna niya parang empty. So, ipapalagay ko to sa gitna. Ayan. So, 160 cm by 140 cm. So, yun ang sukat niya guys. So, yan lang po muna guys. Ngayon, bali, pag medyo malapit ako matapos guys, sisend ko ulit sa inyo. Gagawa ako ng video, i-upload ko ulit para ma-update ko po kayo kung ano lang nangyari dito sa aking diamond painting. So, yun lang po guys. Sana kahit paano ay meron kayong natutunan na tip kung paano gawin ang diamond painting. Amazing! And, shoutout po sa mga subscribers ko dyan. So, sa ngayon po guys, bye-bye muna. Thank you so much sa panonood and God bless. Ingat kayo lagi and kita-kits ulit sa mga sunod ko pang uploads. Bye!